I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Ohayo gozaimasu mga biik! Ayan, so it's our day 3 here in Nagoya. So for our day 3, medyo chillax lang tayo today kasi nakapag day tour na tayo sa Shirakawa-go kahapon. Tapos paalis na tayo dito sa Nagoya tomorrow. So for today's ganap, ang gagawin lang namin is magna-Nagoya Castle kami. And then, magpupunta kami sa Nagoya Science Museum. And then the rest, kung ano pang pwedeng magawa. Ayan. So, we were able to sleep for about 8 hours and 30 minutes today. So, bawing-bawi tayo sa tulog. So, fresh. 3 minutes lang na walk. So, ngayon, si Makoy, nagche-check siya ng Yoshinoya. Yeah, so magli-late. Magba-brunch tayo doon. Brunch na. Brunch pa ba? Lunch na. Lunch pala, lunch. Hindi, breakfast and lunch. Sige. So, Breakfast pa din. 11 pa din natin yung breakfast. Breakfast pa din. So, mag-yoshinoya muna tayo and then update namin kayo later. Tara. My heart. Say hi to the vlog. Hi! It's Philippines. Yeah. Hi, what's Kamusta? 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 Kamusta, Philippine people? It's Alan from the boyfriend. Konnichiwa. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。またいつでも遊びに来てください。Yay, we saw Alan. Thank you. Thank you. Guys, Wala na. Namatay na kami. while walking here in somewhere in Nagoya, nakita namin yung The Boyfriend Netflix star na si Alan. Si Alan. Yung half Brazilian, half Japanese. My God. Oh my God, sayang bawal magpa-picture Kasi kasi nag-work siya dun sa cellphone store. yeah, sa cellphone store. Pero ayun, sobrang kilig. Parang it made my day na. Mm. Tapos ang tangkad niya. Tapos nakatingin siya sa lips ko, kaya naiilang ako. Ayun lang. Namatay kami doon. Nag-froze ba? Oo, tas hindi kasi kami nag-a-approach ng mga artista talaga. Pero iba kasi si Ala. Big yung wag masyado malaki Yung ito yung medium. Yung medium na lang. Beef sukiyaki meal na medium. Ayan, sa rice. Large. Nag-iiba pala yung large. Hi guys, so we are finally back here in Yoshinoya. So dito kami magba-brunch. So umorder lang ako nung sukiyaki set meal for 800 yen. 306 pesos. And then 900 sa akin. Ano yung number mo? Curry set. Curry set kay Makoy for 900 yen. 344. So yun. Wait natin yung food. Mga biik, nandito na tayo sa Nagoya Castle. Sa labas pa lang naman. Labas pala. So, by the way, today pala, ang sobrang unpredictable ng weather. Kasi, Kanina pa ulan. Yup. Tapos ngayon, ayan, maaraw-araw na naman. Yes, and as you can see, parang naka-ano lang kami. Ang tawag dito? Sweater lang kami. Ganyan. Pero, in reality talaga, malamig dapat. Ayan. Parang ano lang ngayon,
16 ata. 16 degrees lang ngayon. So, ganito yung labas ng Nagoya Castle. Halagay dyan, Nagoya. 19 degrees. Ah, okay. Hindi ganun kalamig today. So, 19 degrees ngayon. Di pa ganun kalamig. So, eto na guys. Ito na yung entrance ng Nagoya Castle. Ito ata yung mga temple sa loob. Eme lang, di ko alam. Yan, sabi dito is Nagoya East Castle East Gate is 200 meters. Tapos may Nagoya no Theater. Marami, dami pala niya. Tignan mo yung mga batong na pinagpatong-patong. Okay. Eh di ba nung unang panahon pa yan? Hmm. Paano naging pantay siya? Ang explanation kung bakit pantay-pantay ang mga bato na yan. 'Di ba ng mga bata tayo, ano ba yung usong game? Tetris, 'di ba? Anong ginagawa sa Tetris? Pinapantay-pantay. So, nung mga kanino-nino natin, kahit mga Pilipino, Japanese, lahat yan, marunong sila mag-Tetris. Kiri-kiri. So, bale, ito yung entrance admission tickets ng Nagoya Castle. So, as you can see, for adults, it's around 500 yen per adult. So, ito na guys, ang ating Nagoya Castle admission ticket. Worth ございます。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。失こんにち礼しまは。す。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Ano yun? Yung tinatapos. So, ito guys, kung nag-iipon kayo ng ng mga stamp. Ayan o. Daw mo muna dun. Ano to ngayon? 10 ba ngayon? Oo. Ay, hindi. 11. 10 ba ngayon? Kanya tinatatak. Ewan ko, anywhere. Ito pa nga ang dapat yung malaman sa Nagoya Castle. Ito na yung, ano to? Gate? Pinipicturean nila to. Siguro pwede pumasok dito sa loob. Oo nga, no? Parang pwede. Ayun, oh. May mga pumapasok. So sabi dito, Nagoya Castle Humaro Palace was built in 1615 as the residence for the leader of the Owari domain. The palace burned down in the wartime air raids of 1945. So restoration work began in January 2009. Ah, okay. So ni-restore pala nila. At saka guys, alam nyo ba? Wow. Ano? Yun nga. Tsaka guys, alam nyo ba na ang Nagoya Castle
is yung first na naging national treasure ng Japan na castle. Totoo? Oo. Wow, as Sabi per ni Google. Okay. So dito ako na-amaze dun sa mga bato. Ay! Oh my God! Sobrang ganda in person. First time namin kasi nakakita ng castle ng ganito kalapit. Kasi nung nag-Osaka kami before. Hindi natin napuntahan. Yes, pero sobrang ganda. Ang laki! Laki oh. Anong malaki? Ng castle. Ah. Hello mga biik! Welcome to Nagoya Castle! So guys, andito na tayo sa loob nakapasok na tayo ng first gate. So, ito yung ibang view or ibang side ng Nagoya Castle. Ayan. So, mas dramatic siya. May pa puno pa dyan. Ayan. Papansin yung dami uwak. Ayan o, milipad sila. Nakakadagdag sa drama. Oo. Tapos ayan, ang dami yung mga bato talaga. Dito talaga pinuproduce yung pebbles ng Japan. Pero paano muna nila napatan? Ayun nga, tignan mo ang precise, tignan mo, yung pa ganun pa, yung may slant. may arco, oo. Yung orange niya. Tinabas ba yan? Pero ang galing. So again guys, ito yung first castle na naging national treasure sa Japan. So ayan, makikita mo yan. Nirenovate daw nila yan after nung war. Tapos, newly renovated ata siya ng 2009. Wow, Ayan. Nagbasa kami. Ito pala yung ibig sabihin ng mga bato dito. So, ito yung main castle tower foundation stones. These are the cornerstones of the castle towers which were burned down in 1945. So, they have been relocated here to show how the castle towers were like in the past. So, yan yung ginagamit nila dyan. Yan. Yung mga stones na yan. Cornerstones. So, pinakita lang nila dito. Yes. Nice. May Mga visual. exist daw. Yung mga exist. May visual representation. Grabe, ang dami ko natututunan dito about Japan. So, ito yung passage papunta sa tea house nila. Yan. So, yung tea house nila, kumbaga magtsatsaa ka na lang, dapat dito ka maglalakad. And then, yung lakad mo is very mayumi, maliliit ganyan. Tingnan mo yung dahon itong puno na to. Ito. Oh my God, very Japan. Japan D. Pwede kayo mag-uwi? Pwede pala magaganyan-ganyan eh. Si At? Wait. So far, ang laki ng Nagoya Castle ha. So, ang dami mong pwedeng explore. Hindi lang siya yung pinaka-castle. So, sa labas, may mga tea house, water fountain, if I'm not mistaken. No? Pwedeng uminom. Or parang walang umiinom eh. So, not sure. And then, ang daming uwak. So,
medyo scary yung mga uwak kasi Baka maibutan. saka yung tunog. Tapos ito, I'm not sure if we are allowed to go inside the castle. Pero ito, ayan. Ayan o, ang lalaki ng ano nila. Parang busog na busog yung mga uwak nila. Anong prutas yan? Parang rambutan. Wala. Ito guys, this is the Wall of Swords. So this corridor connecting the main castle tower and the minor castle tower is mounted with a line of spearheads to thwart intruders. Asan yun? Hindi ko makita. Yung Wall of Swords. So tinanggal na siguro ng mga Hapon. Tingnan mo. Ang ganda. Para ako nasa Intramuros. Uy, hindi yung mga bato niya. Parang Intramuros yung vibe. Huwag ko lang malalaglag yung mic dito. Ayun. So parang merong 364 pieces of uwak dito. Sobrang dami. So pumunta na kayo dito sa Nagoya Castle kapag nagawi kayo ng Nagoya. Kasi nga Nagoya Castle siya, so kailangan siya puntahan. At napakaganda ng castle na to. And malaki. So pwede kayo mag-unwind dito ng mga kasama nyo. Tapos may mga pagkain din naman sa labas. So if ever nagutom kayo, may mga tinitinda dun sa labas. Madami silang mga kung ano-anong restaurant sa labas. Tapos meron din mga parang small businesses that you can support. Mga artisans. Oo. Parang yung mga nakikita natin sa mga tiyangge. Yon. So, yun na lang muna. Hanap po na kami ng ice cream. That concludes our Nagoya Castle trip for today. So, alis na tayo dito and punta naman tayo sa the next destination is in main gate exit. The next destination is in Mirei Tower. Ayun, sana maabutan pa natin ng may araw. Sige lang, yun lang. Bye! So, nandito na tayo sa Mirei Tower. Tapos, ito yung one of the tourist spots here in Nagoya. So, para kang nasa Paris. Charot! Ito na yung closest that we can go to Paris Eiffel Tower. Ayan. Ang daming tao, super daming shops. Tapos, parang foreigner-friendly kasi may Fridays, may EW, may gelato, may Michael Kors. Parang basta, ano to, very famous spot. And tapos may pausok si Mayor dito. Diba? Kabo. May pa-effect na parang foggy-fog. Pero yung vibes ng mga shop dito parang sa high street. DGC!
Guys, sa BGC kami with Eiffel Tower. Sobrang lapit lang nito sa Coco Hotel. So kung gusto nyong maghanap ng hotel na perfect location, mag-book na kayo sa Coco Hotel. Lahat walking distance. Walking distance lahat. Tapos mabilis mag-navigate dito kasi malapit na siya sa train station tsaka sa mga bus stations. So perfect na. Go book mo na yan. Punta naman tayo ngayon sa Oasis Sa Oasis. 11 para makita natin yung other view. Yes. So ang Oasis 11 naman, malapit lang siya din dito. Katabi niya lang halos. Tatawid ka lang. So let's check there. So bale, ito yung Mirai Tower. Yan. And then, tatawid ka lang, andito na agad yung Oasis 11. Sa pagtawid lang, katabi lang niya yung Mirai Tower. Ang bibilis ng sakyan dito. And ang dami ditong sports car na ang bibilis magpatakbo. Tapos pala dito sa Oasis 11, marami na naman parang Changi style na ito pwede ka umorder ng coffee. Pwede ka magkape, may fried potato, may Changi dun. This is the Social Tower Market. Ayan, tapos ito yung mga drinks nila. Cash coffee jelly for 500 yen. Going Cafe. We also have YOLO roast pork. So, ito yung, this is Going Coffee. And then, yung prices niya is around 400 yen, 450 yen. Kaso, there's no English menu. Pero tingnan mo, parang sa atin din, may barista. Oh my God, naalala ko na naman yung The Boyfriend. So, from Oasis 11, ayun yung hotel namin guys, kitang-kita Coco Hotel, yung black. So, bale hindi pa kami nagko-coffee. For the day. For the day, and it's 4:17 PM. Tapos, may tatry kami ditong parang, ang tawag yung artisan coffee. Na, tapos, ito yung menu nila. Yan. So, meron sila mga seasonal drink, crash coffee jelly. Tapos meron din silang yung waffle. So yung menu nila, Japanese yung menu. Oo, pero tin-translate namin using Google. Translate. This cafe is called Sun Cafe. Oh my God! Arigatou gozaimasu. Oh my God! This looks so nice! So, nandito na kami sa Oasis 11. Ay, paano nga papunasan? So, I ordered strawberry matcha. Sobrang ganda ng presentation. Ayan. So, try na natin. Hindi ako nag-coffee, nag-matcha lang ako. Ay, sumusunod siya sa galaw. Okay lang. Hinayos ko siya na ganun. Tumapi ka sa akin. Ayan, kasi sa akin nasa. Try ko muna. Haluin ko na. Go. Ay! Hindi siya frap. Ano lang talaga siya. Cream. Matcha latte. Sarap. Oh my God, look. Normally kasi 'di ba nagkukulay gray to? Ba't ito hindi nag-gray? Harap! Sa akin guys, ang in-order ko naman yung crushed coffee jelly. Ayan. Yung in-order ko guys is crushed coffee jelly. Ito siya looks delish. Ang lalaki ng ng Lalaki jelly. ng jelly. So let's try it. Kapeng-kape.
Oo na matamis. Ang sarap. Ang sarap ng coffee jelly din. So, yun lang. We're just gonna enjoy your drinks. So, yung Oasis 11, ay, may show. May parang mga students na perform. Yan. Look! Oh my God, ganyan siya sa taas. So guys, itong nakikita nyo is, ito daw yung aquarium space. Kasi para tayo nasa aquarium. And then, yung nandun nakikita nyo sa mga tao sa baba, super taas nito. Siguro mga hanggang 6th floor. So, ayan. Bawal mag-swimming dyan. Tapos, ganito siya. Hindi siya masyado nakakatakot kasi frosted glass. So, hindi mo makikita kung ano yung meron. Na rin pa hapon, di ba? Mm-hmm. Na pinuntahan natin. So, nandito tayo ngayon sa tuktok ng Oasis 11. And then, parang kitang-kita mo talaga yung ano, yung view. Ayun no, may mga thrift shop kanina. Yan yung mga sinasabi namin mga thrift shops or mga... Artisans. Ay! Umuuga! Biik! Umuuga pa? Ano ba? Ayun. So, ito na pala yung Oasis 11. Ayan, hi mga biik! Ayan, nandito pa rin tayo sa Oasis 11. So medyo maingay. May parang recital ng mga konserto, ganon. So ganito pala yung view niya ng gabi na. Sir! Ay, hindi. Nag-ano eh. Look! Ang ganda. Ay, ang ganda. Hi mga biik! Hello mga biik! Ayan, so before we end today's vlog, magdi-dinner muna kami dito sa Ichiran. Ayan, so hindi ka nakapag-Japan kung hindi ka nakapag-try ng Ichiran ramen. Ayan, so we ordered yung parang set meal na siya na may kasama na siyang egg, may extra slice ng pork for around 1,480 yen. Ayan, so gawa ng gutom na gutom kami ngayon at nilakad namin na napakahaba-haba. Lalaps kami ng malala. And yung Ichiran ramen na in-order namin is 1,480 yen each, which is around 566 pesos. And then, umorder din kami ng orange juice. Ito yung orange juice. For 200 yen naman siya, which is 76 pesos. Ayan. So, wait na lang natin yung order natin. Pero kung gusto nyo palang malaman kung ano itsura nung Ichiran place is ganyan siya. May kanya-kanya kang counter. So, may magsaserve ng food mo here. Ayan. So, you have your water. Pero kung magkasama kayo, pwede mo pong gawin. Pag magkasama,
Yan, pwede ganyan-ganyan siya, cubicle. So, pwede mong i-open. Ganyan, yan. 前お世話いたします。こちらお待たせいたしました。隣のお客さんをこちらお待たせいたしました。それでは失礼いたします。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。終わりましたら前のボタンにクリックしてください。 Guys, ito na yung Ichiran ramen na order ko. Sounds good. Smells good. Ayan, so kain na tayo guys ng ramen. So natikman ko na to guys, so hindi na sa first impression. Pero sabihin ko sa inyo yung lasa niya ngayon. Kung anong lasa niya ngayon. So broth muna tayo. Uy, ganun pa din. Ang sarap pa din. Yung broth niya, alam mong super tagal niyang pinakuluan. Mga 5 araw. Sarap. It's very tasty. And may pagka-creamy yung sabaw niya. Parang sopas. Ayun, so we're just gonna enjoy our food.